Isa na naman pong pagbati ng maganda at magpalang araw sa lahat po na minamahal natin mga taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Welcome po kayong muli sa isa na namang episode nitong Prophetic Insights na kung saan tayo po ay mag-aaral ng mga katotohanan na nagpapatunay ng katuparan ng mga hula o propesya ng Biblia. At sa pagkakataon pong ito mga minamahal, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman pa rin dito po sa larangan ng ekonomiya. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin po namin o Diyos na narayan po kayo sa kataasan ng mga kalangitan. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po sa muli ay mag-aaral ng mga katotohanan na sana po ay inyo kaming patnubay at gabayan, bigyan ng bukas na isipan o Diyos upang matanggap namin ito, mapagtanto namin na ito po ay isang panawagan nyo at katotohanan at nagpapakita ng inyong pag-ibig sa amin. Maraming pong salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito mga minamahal, ang ating pag-aaral o pag-uusap ay nakasentro dito sa ekonomiya na may kinalaman dito po sa tinatawag na climate change. Ano po? Sapagkat ito pong mga bagay na ito ay sabi ko nga itong lahat ay gumagalaw, kumikilos, nangyayari sa isa lamang adhikain mga minamahal. Ano po? Ito pong pandemya, itong ekonomiya, itong climate change. Ito ay kaparaanan nila upang maisulong ang kanilang panukala. Ano po? At sabi nga natin, walang ibang panukala kundi ang isulong itong Sunday rest by law. Ano po? At sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan nating climate change economy. Ano po? Climate change economy or the connection of economy and climate change. Ano po? At sa pagkakataon pong ito mga minamahal, ay titingnan natin ito dito sa aspeto na kung saan ginamit nila itong ekonomiya at climate change upang unti-unti pa ring maisulong ang kanilang panukala na pagpapahingahin ang buong mundo sa araw ng linggo. Marami silang kaparaanan mga minamahal. At sana po makita natin ito sa liwanag ng lahat ng ito mga minamahal. Ano po? Hindi ito normal na bagay doon sa iba. Sabi nga natin sa ating nakaraan na pag-aaral, ano po, yung war on capitalism, na lahat ng ito mga minamahal ay kanilang panukala, kanilang adhikain, kanilang kaparaanan upang madala sa ating harapan ang kanilang mga programa. Ano po? At sa pagkakataong ito ay titingnan naman natin ito sa ibang anggulo. Ano po? At dito sa anggulo ng climate change. Ano po? Sa pagkakataong ito. Sapagkat sinasabi nila na itong climate change, ano po? Ayon sa pamunuan, na ito daw po ay dala sa atin ng human activity. O the main contributor of this climate change is none other than human. Ano po? Ibig sabihin, hindi ito natural, hindi ito normal, kundi itong lahat ay dala sa atin ng mga ginagawa, mga aktibidades ng sangkatauhan. Ano po? Kung kaya nga ang sabi ng isang pahayagan, how do carbon-free policy work and do Hosier lawmakers support them? Ito po ay mga website, sabi dyan, human activity is warming the planet and fast. Ano po? Sabi ng isang pahayagan. Human activity and climate are causing the larger and more destructive fires. Tingnan po natin itong may mga underline ng red. Human activities are causing climate change. Ano po? So, lahat ng itong mga minamahal ay sinasabi nila na walang ibang dahilan kundi yung mga programa ng mga tao na nagko-contribute ano po ng carbon dioxide sa kalawakan na nagre-resulta dito sa tinatawag nilang climate change. At titingnan po natin mga minamahal kung paano nila gagamitin ang ekonomiya para maibsan, para sa kanila
mapababa itong carbon emission at gayon din, maisulong yung Sunday rest. Ano po? So, titingnan natin mga minamahal kung paano nila gagamitin ang ekonomiya. Isa pang pahayagan na nagsabi, sabi dyan, including hurricanes is that climate change from human activity. Human activity is fueling climate change. Around 60% of methane emission is caused by human activity. So, lahat ng ito mga minamahal, yung floods, hurricane, fires, tornadoes, lahat ng ito, ang sabi nila, ito ay dahilan sa sobrang activity ng mga tao, kung kaya nga mga minamahal, doon sa mga ating mga previous study, sa ating series 1, ay sinabi ni Pope na ang mga tao ay ang dakilang contributor nitong mga bagay na ito, ng pagkasira ng kalikasan, kung kaya kailangang pahingahan. Ano po? So, dito mga minamahal, pinapakita sa atin, bagaman sa marami, hindi ito totoo, sapagkat marami din tayong ipinakita mga katotohanan, na there is no such thing as climate change. Ano po? At maraming mga scientists ang nagpapatunay that our activity, the human activity, cannot contribute to climate change, mga minamahal. Walang ganyang mga issue. Ano po? Subalit ito ay ginagamit lamang nitong mga, sabi ko nga, ng power that be, upang paniwalain ang buong mundo na totoo ito, kung kaya nga para lamang maisulong ang kanilang agenda. Ano po? At ginagawa nila ito mga minamahal sa kaparaanan nitong artificial nilang mga mekanismo na ginagamit. Katulad na lang po ng HAARP. Ano po? Katulad na lang ng HAARP. That can alter the weather at pwede silang gumawa ng sarili nilang mga calamities. Ano po? Kung natatandaan nyo po yung sa Texas na nag-ulan ng yelo na napatunayan ng tao na artificial. Ano po? So ito yung mga bagay-bagay na ginagawa nila upang paniwalain ang buong mundo na may climate change at kailangan natin magpahinga. At kailangan nating isalba ang ating sanlibutan. Ano po? At dito mga minamahal, para maisakatuparan nila ito, ginagawa nila ang lahat nilang makakaya, including by using economy sa larangang ito, para lamang ma-achieve nila ang kanilang goal. Ang sabi po ng isang pahayagan, sabi dyan, World Day of Prayer for the Care of Creation kicks off economical season of creation. Messenger Bruno Marie Doffe, Secretary of the Dicastery, said in the May letter, Doffe also invited Catholics to sign on to the Healthy Planet, Healthy People petition that calls for robust global action at both the UN summits. The petition organized by the Laudato Si movement. A similar petition led by the US-based Catholic Climate Covenant seeks to press President Joe Biden and Congress to pass legislation. Ano po? Kung kaya nga, dito mga minamahal, ano po, makikita natin na itong kilusang ito, itong kaparaanan ito, itong ekonomiyang ito, ay hindi lamang sa Estados Unidos nangyayari, kundi ito ay pangbuong mundo. This is a global, a worldwide program, mga minamahal. Sabi dito sa binasa natin, ano po, na kung saan iniimbitahan nila ang mga tao sa buong mundo na mag-sign ng petition para aksyonan ito ng gobyerno. Ano po? At kumbaga, nilalagyan nila ng pressure itong si President Joe Biden na magpasa ng legislation, ano po, patungkol dito sa climate change. At alam natin itong legislation na ito ay walang iba kundi ang Sunday rest by law. Ano po? Subalit, alam niyo po ba kung ano ang pinaka punot dulo nito o background nito? Ang sabi ng Spirit of Prophecy, Review and Herald, April 15, 1890,
not a move has been made in exalting the idol Sabbath and bringing around Sunday observance through legislation, but Satan has been behind it and has been the chief worker. But the conscience should not be compelled even for the observance of the genuine Sabbath, for God will accept only willing service. Ano po? So, pinipress ng tao itong si Joe Biden na magpasa ng legislation na panlaban nito sa climate change, which is Sunday rest. Subalit sinasabi ng pen of inspiration na lahat ng ito, walang ibang nasa likod nito, kundi si Satanas. Ano po? Hindi naman siya direktamente, pero sabi ng isa pa, ito ay Science of the Times, December 12, 1900. Many who are working for Sunday enforcement have never understood the claims of the Bible Sabbath and the false foundation on which the Sunday institution rests, and they are blinded to the result of Sunday legislation. They do not see that it would be a blow against religious liberty. But any movement in favor of religious legislation is really an act of concession to the papacy, which for so many ages has steadily warred against liberty of conscience. Ano po? So, hindi man direktamente mga minamahal si Satanas, kundi ito ay ginagamit niya itong papacy. Ano po? Kung kaya nga, walang ibang legislation na hinahingi ang tao, kundi ang legislation to violate their conscience to pursue this Sunday rest. At itong mga minamahal ay sinasabi na lahat ng ito ay concession natin, concession nila sa papacy. Ano po? Walang iba. Kaya nga, ang sabi, itong mga taong ito ay bulag sila sa katotohanan. Sapagkat sinasabi nila na kailangan mong gumawa ng action na pigilan ang human activity, sapagkat itong human activity ang number one contributor dito sa climate change. At kung hindi natin ito a-actionan, yun nga ang sabi nila, yung Great Reset, by 2030, mawawala na tayo. Mawawala na tayo. Kung kaya kailangan action na natin ngayon. Kung kaya mga minamahal, talagang halos buong mundo ay nakatingin dito sa parating na summit sa November 1, itong COP26, ano po, mga minamahal. So, kinonekta nila itong global economy that will limit the human activity in terms of economy. Ano po? So, hindi man nila agad-agarang i-legislate na magpahinga ng linggo, pero may mga step by step silang ginagawa kung paano mabawasan ito. At since, ano po, sinabi na nila kanina na this climate change is due to human activity, so ginamit nila yung economy, ano po, para mabawasan ang human activity. At titingnan po natin yan kung paano yan. Ano po? Sapagkat, ang sabi nga sa ating nakaraang pag-aaral, time will come, next year or the following year, the government will be the sole entrepreneur. Ano po? The sole entrepreneur. Sabi doon sa ating pinakita sa nakaraan, you own nothing, but you will be happy. Everything you need, you will rent from the government. Yun po ang sabi nila. At dito mga minamahal, ano po, ay gagamitin nila itong ekonomiya upang bawasan ito. Katulad po nitong balita na ito, panoorin po natin ito. In 2018, the United Nations released an urgent report emphasizing the need to cut carbon emissions in half by 2030 in order to avoid an irreversible climate crisis. The average consumer in Sweden causes around 10 tons of carbon emissions each year, of which 60% is linked to consumption. Later in 2018, Doconomy, a Swedish fintech, took on the challenge and launched Do, a mobile banking service for everyday climate action. Nakita niyo po? So, magkakaroon sila ng isang card na lamang nang sabi doon, everyday climate action, at yun ay monitored ng government at makikita nila ang dalas ng iyong paglabas ng pag-shopping, at kapag ikaw ay sumubra doon sa emission, carbon emission mo, ay pwede nilang putulin yun. Ano po? So, ito ang gagawin nila. So, they will ban, they will limit your shopping and travel.
And time will come, they will do this on Sunday. Nakita po ba natin yung mga minamahal? Ang sabi ng World Economic Forum, this credit card has a carbon emission spending limit. Kung titignan niyo po sa kanan, World Economic Forum, sabi dyan, Swedish fintech company Doconomy has launched a new credit card that monitors the carbon footprints of its customers and cuts off their spending when they hit their carbon maximum. The Do card tracks the carbon dioxide emission linked to purchases to calculate the carbon impact of every transaction. Ano po? So dito mga minamahal, halimbawa, ikaw ay isang consumer at siyempre may card ka, credit card ka at yun na lang ang ginagamit mo sa transaction mo at pag-purchase mo ng mga goods mo. What if everyday ka lumalabas? Pag na-monitor nila mga minamahal, na everyday ang labas mo at yung carbon emission mo ay sumubra, ang sasabihin nila, ikakat muna namin ang iyong spending limit, hindi ka na pwede munang maka-purchase o maka-transaction sapagkat sumubra ka na. Ano po? So, hindi ka na pwedeng lumabas at hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng mag-shopping. Ano po? At tingnan po natin ang direction nito. And time will come, sabi ko nga, this will happen maybe every Sunday. Every Sunday. Ano po? Yun ang gagawin nila. At ito po ay magiging digital. Tingnan po natin itong balitang ito. Banking service for everyday climate action. The Do app is connected to a credit card that enables users to track and measure their carbon footprint from each purchase and to compensate for its impact day by day. This spring, Doconomy took its fight against climate change one step further by adding a premium credit card to its offer. But instead of introducing a premium credit card with the typical benefits that encourages further mass consumption. So magkakaroon ng application na lang at magiging digital ang banking system mo, swipe ka na lang through your card, pero ito ang mangyayari mga minamahal. Lilimitahan ang pag-purchase natin. At sabi nga ng isang pahayagan ng Bloomberg Opinion, we need cap and trade for individuals as well as companies. Sabi sa baba, personal carbon allowance may be truly a big idea whose time has finally come. There should be an app for that. At ito na yun mga minamahal. Ito na yun. There should be an app. Yung do apps na yun. Doconomy. Ano po? Economy. At ito mga minamahal, ang mangyayari sa mga bagay na ito. Ano po? So, your spending limit will not depend on your saving. Ibig sabihin, hindi ka puputulan ng paggastos dahil wala ka ng savings, kundi ang susukatin ay yung carbon dioxide emission mo sa bawat pag-purchase mo. Nakita niyo po? Hindi mahalaga kung may pera ka o wala. Hindi yun ang issue. Kundi, yung human activity mo, yung contribution mo sa carbon dioxide emission, at ito ang nagiging contributor sa climate change. So sasabihin nila, because human activity is the main contributor of climate change, so kailangan putulin natin ang human activity. At gagamitin nila ito sa economy. Kaya pag dumating yung panahon mga minamahal, that the government is the sole entrepreneur, lahat ng kailangan natin ay sa gobyerno na lamang natin makukuha. At pag ginawa nila na, hindi ka muna pwede magbili ngayon, wala tayong magagawa. Nakita niyo po ang direction nito? Pag sinabi nilang, you have to rest sapagkat you exceed the limit of your carbon dioxide emission, wala kang magagawa. Sapagkat wala ka namang ibang may bibilhan. Sabi sa ating previous study, pababagsakin nila itong mga private sector, itong kapitalista. Wala nang mabibilhan maliban sa gobyerno. Kaya, wala ka ng pera, card na lang ang gamit mo, sa gobyerno mo lang ito magagamit, subalit pag nilimitan nila, wala kang magagawa. Pag sinabi lang, magpahinga ka muna, dahil ito ang kailangan, wala kang magagawa. Nakikita niyo po ba mga minamahal ang direksyon nito? At
Parating na ito sa Pilipinas. Sapagkat ang programa nilang ito, ang sabi nga kanina, ito ay global. Hindi lamang ito sa Amerika. Katulad ngayon, sa atin yung mga national ID na yan. Sabi ko nga, yung BAN, yung Barangay Assistant Networking na yan, na magtatayo ng tindahan ni Lola. Nakikita natin lahat yan sa ating mga minamahal. At ngayon, mapapatunayan natin na sa ating mga lokal na lugar ay nangyayari ang mga bagay na ito. Pagmahal ng bilihin, pagbagsak ng mga ekonomiya, pagsarado ng mga private sector, lahat ng ito mga minamahal ay gawa ng gobyerno upang maisulong ang kanilang agenda na hindi lang natin napapansin marahil. Ano po? Hindi lang natin napapansin. At kung titingnan natin ito mga minamahal, ito ay papunta doon sa no buying and selling, which is the fulfillment of Revelation 13. Ano po? Maliwanag po yan mga minamahal. Sapagkat Revelation 13, sabi ko nga, ang tatak ng hayop ay sa noo at sa kamay. Because it is a decision that have no option. Option, wala kang pagpipilian. No choice. Kumbaga, decision mo na no choice. Sapagkat wala ka namang cash, card lang ang hawak mo, mapipilitan ka, by force, mapipilitan ka, kahit hindi mo gusto. So later, mapag-decision mo lang na okay na lang. Ano po? Okay na lang. Because, ito pong Mark of the Beast, Revelation 13, ay hindi nila mai-impose hanggat hindi nila kontrolado ang ekonomiya. At ito mga minamahal, ang unti-unti nilang paraan para madala tayo doon. Madala ang sangkatauhan mga minamahal. Ano po? Kaya nga, sabi dito, It's further by adding a premium credit card to its offer. But instead of introducing a premium credit card with the typical benefits that encourages further mass consumption, Doconomy did the opposite by launching Do Black, the world's first credit card with a carbon limit. Simply put, it's the first credit card ever to stop you from overspending, not based on your available funds, but rather on the levels of CO2 emissions caused by your consumption. Do Black helps you track your climate impact and ensures that you reduce it by 50% in line with the UN 2030 recommendation. The core purpose of Do nakita niyo po? Maliwanag po ng sinasabi doon na itong lahat ay connected sa no buying and no selling. Lahat po yan. Lahat po yan mga minamahal. Ano po? Inuunti-unti lang tayo ng gobyerno. Pero doon din tayo papunta. Doon din tayo papunta. Kaya nga mga minamahal, sabi ko nga po, may this serve as a warning to us, especially those friends and family of ours who are still in the city. Mga minamahal, pag hindi ka nakapaghanda, you will compromise. You will compromise, mga minamahal. Sapagkat dito na to papunta. Makikita natin. Alam niyo po ba dito sa lokal naming lugar? Sabi ko, in the US, sabi ni Masukato, gugutumin nila ang sanlibutan o ang Amerika at ibang bansa. Lalo yung mga bansa na sinusuplayan ng Amerika. Through what? Ang sabi niya, binabayaran ng gobyerno ang mga farmer sa US para hindi magtanim. Dito sa Pilipinas, hindi nga binabayaran, pero wala namang seeds na pangtanim. Ano po? Iwan ko sa lugar nyo. Pero dito sa lugar namin, wala nang pangtanim dito. Walang pangtanim ng mga buto na pwedeng pakinabangan ng mga farmers. Yun ang katotohanan. Because, hindi lang napapansin ng iba, akala natin, maraming Adventist, just waiting the time, para itong lahat ay lumipas. Mga minamahal, hindi na ito lilipas sapagkat may maliwanag ng goal ang nasa taas. Na ito ay mga kaparaanan nila para ma-achieve ang kanilang goal. At hahawakan na nila ng lubusan ang economy. Ang sabi ni Masukato, by 2023. 2023. Ano po? How much time do we have left? Mga minamahal, kung hindi ka pa maghanda ngayon.
kung hindi ka pa maghanda ngayon. Kung kaya nga mga minamahal, tandaan nyo po, na lahat ng ito ay nasa panukala ng power that be. Sabi diyan, as Francis promoted economy of Francesco, he also included as partners in the initiative the Council for Inclusive Capitalism, meaning the magnates of the Ford Foundation, Johnson & Johnson, MasterCard, Bank of America, the Rockefeller Foundation, and the like. Ano po? Sa inclusive capitalism. Sa inclusive capitalism. Ano daw po? Si Pope Francis ay pinartner niya, sino-sino? Yung pinakamayayaman sa buong mundo, the global elite. Sapagkat sila ang may hawak ng ekonomiya ng buong mundo. At halos lahat ng bansa ay may pagkakautang sa World Bank na pagmamayari ng mga taong ito. Ano po? Kung kaya pag kinutol ang mga bansa na hawak nila, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. Ano po? Ang sabi dyan, the council is formed by around 500 companies which together represent 10.5 trillion. Pope Francis aims at including all parties in the new humanism. In this relationship with the global companies, there are also strategic opportunities for funding the initiative of the Roman Catholic Church. Ano po? Funding the initiative. Sino ang may initiative? The Roman Catholic Church. Who will fund? This global elite. This wealthiest man in the world. The World Bank. Rockefeller and Rothschild. The Pope. No? Johnson & Johnson. Mga malaking kumpanya yan. Para punduhan ang panukala ng Santo Papa. At ang kanyang panukala ay hawakan ng ekonomiya para makontrol ang sangkatauhan upang madala ang kanyang agenda na pahingahin ng sangkatauhan sa araw ng linggo. Nakita niyo po? Doon yun papunta mga minamahal, maliwanag, pasasikat ng araw. At sana po ay nasusundan nyo ang mga bagay na ito mga minamahal. Sana po nasusundan nyo. Ano po? Kaya nga, ang sabi dyan, to effectively reduce the climate crisis, we have to make behavioral changes with high impact. Dublac is not yet launched credit card that helps us calculate our climate spending, but it also comes with a monthly carbon dioxide limit, ensuring that we stick to the UN 2030 recommended cuts in carbon. Nakita niyo po? Ano ang goal nila? That by 2030, sabi sa video kanina, kailangang mahati itong carbon emission na maabot na lang ng 1.5 para lahat tayo ay mag-survive. At dahil ang kanilang konsepto, itong climate change ay contribution ng human activity, so they will limit the human activity by making them inactive through economy. Nakita niyo po? Kasi hindi niyo naman hinihingian ang buong mundo na magpahinga ng kahit anong araw. Ano po? Nakikita niyo ang kanyang agenda? Maliwanag. Pwede namang magpahinga tayo ng Lunes o kaya Biyernes. Bakit Linggo? Mga minamahal, lalo sa ating mga mananampalataya, sana po nakikita natin ito ng malinaw sa propesiya ng Biblia. Kaya nga po, lahat ng nangyayari, dapat tinitingnan natin in the lens of the Scripture. Bible prophecy, mga minamahal. Hindi ito normal. Ano po? Hindi ito normal. Lahat ng ito ay nagsasabi lamang ng isang bagay na natutupad na ang mga propesya ng Biblia at dinadala tayo sa huling kapanahunan na wala tayong ibang dapat gawin kundi ang mas lumapit pa sa ating Panginoon. Sabi sa ating pinag-aralan, panahon na ito para ating subukin ang katapatan ng Panginoon at ang katotohanan ng kanyang mga pangako. Walang iba, mga minamahal. Ito na ang panahon. Ano po? At ang subukan ay ang pagsunod natin sa kanyang salita. Ang sabi ng Papa, we need to change our behavior. Through what? Sasabihin niya, let's take a rest on Sunday. Because climate change is caused by human activity. So it's time for human inactivity. Nakita niyo po, mga minamahal? Ito ang kanyang panukala. Maliwanag. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, kung natatandaan niyo po yung equation ni Bill Gates, doon sa carbon dioxide
At lahat ng ito, sabi ko nga, ay ginagamit nila ng kaparaanan para ma-achieve ito. Tingnan nyo po ito. Yan ay equation ni Bill Gates. The equation of the population, carbon dioxide, is caused by people. Services per person, energy per service, carbon dioxide per unit energy. So sabi niya, para mabawasan ang energy per service, bawasan itong letter C. Para mabawasan ang letter S, bawasan itong letter E. Para mabawasan ang people, bawasan ang services. Through what? By making inactivity. Nakita niyo po mga minamahal? At para mabawasan ang carbon dioxide, hindi lamang yung human activity ang bawasan, kundi yung tao mismo. Mga minamahal, kaya nga, nakakalungkot man isipin na bagaman marami sa atin ang hindi naniniwala na itong vaccination ay dahil lamang sa mga bagay na ito. Marami ang naniniwala na ito ay pagpapala. But the truth is, yun lamang equation na yun ang kanilang goal. Bawasan ang carbon dioxide by 2030 sa pagbawas ng lahat ng iyon kasama ang pagbawas ng tao. Maliwanag po yan mga minamahal. Ang sabi dyan ng Papa, as humanity has shown the capacity to radically change behavior almost overnight, we have an opportunity now that we must seize to help lead the world in redefining our notion of progress. As Laudato Si urges, the common good must be at its heart. Ano yung common good? Sunday rest by law. Sa paanong paraan? Laudato Si, ano po yon? No? Change behavior overnight. Change behavior overnight. Kaya ba natin yan? Kaya yan ng tao. Sabi ko nga, sabi ni George Bush, pag nalagay sa alanganin, ang tao, pwede nilang isuko ang kanilang karapatan overnight. Kapag wala ka ng paraan para mag-survive, kundi ang mag-beg sa gobyerno, kahit anong sabihin nila, magbabago ka sa magdamag mga minamahal. Walang imposible. Pag hinawakan nila ang ekonomiya at ginutom nila ang tao, walang imposible na magbabago ang tao sa magdamag lamang. Ang sabi dyan, nature is sending a message with the coronavirus pandemic in the ongoing climate crisis. Jubilee for the earth is the theme of autumn season of creation. In a creation Sunday in September will be introduced. A jubilee will mean a strange hold of death and poverty being lifted and the planet being delivered from human-induced environmental disaster. We have also learned that global challenges require systemic changes by government. Pakinggan niyo po. We have also learned that global challenges require systemic changes by the government, the corporate world, and individual behavior. We have seen over recent weeks that government can take radical action and that we can change our behavior quickly. Sa panong paraan? When the government will be the sole entrepreneur and they are the ones who are holding the economy and the only way for you to survive, it is impossible mga minamahal na hindi ka magbabago ng iyong activity overnight. Nakita niyo po? Maliwanag mga minamahal. Ito ang panukala, lahat ng ito ay walang iba, agenda ng Santo Papa. Kung kaya nga, ang sabi ng Financial Post sa kanilang pahayagan, Terence Corcoran, from vaccine passport to personal carbon passport, get ready for climate 21 fossil fuel virus lockdown. Hindi ka nahihiya na, nasaan yung green passport mo? Hindi lang yun. Kundi mag-lockdown dahil sobra ang carbon dioxide emission. Nakita niyo po. From virus lockdown, pandemic lockdown, mangyayari ang climate lockdown mga minamahal. Climate lockdown. Kaya nga po, ang sabi ng New York Post, get ready for the left's climate change emergency lockdown. As a recent Nature journal piece notes, COVID-19 lockdowns have prepared people for a personal carbon allowances, restrictions on individual freedoms that were unthinkable only 1 year before, have us more prepared to accept the tracking and limitation to achieve a safer climate, peace note. Nakita nyo?
Lahat ng ito ginamit nila. Ang sabi nila, prepare na yung tao sa climate lockdown ng pandemic lockdown. So pag nag-climate lockdown, hindi na mahirap. Hindi na mahirap. Bakit? Ang rason? Climate change. Sobra na ang emisyon natin ng carbon dioxide at kailangan nating magpahinga. Ano po? Kaya nga po ang sabi ng pahayagang ito, China is fighting the coronavirus with a digital QR code. Here's how it works. Imagine your daily routine being entirely dependent on smartphone app. Leaving your home, taking the subway, going to work, entering cafes, restaurant, and shopping malls. Its move dictated by the colors shown on your screen. Green, you're free to proceed. Amber or red, you're barred by entry. Citizens without app wouldn't be able to leave the residential compound or enter most public places. Anong sabi kanina? Kailangan ng app. Ano yung app? Do app. Ano po? At ito na ang magdidictate ng inyong activity. Pag okay ka na, green, go ka. Pero pag sumubra ka, red, stop ka and you have to rest. Mga minamahal, lahat ng ito ay nangyayari sa mga bagay na ito. Ang sabi dyan, world's first COVID passport technology will be trialed on flights from Heathrow this week in bid to let passengers travel without risk of quarantine in future but requires, number 1 yan, person gets tested. Results are sent to local national register database like Apple Health, ganyan. App determines person see if they will be cleared or travel enter their destination country. Generate QR code that can be scanned by airline staff and border officials. Pero, pagdating na itong doconomy, hindi lang yan, ang i-record nila, kundi yung carbon emission mo. Na pag nagsubra ka, no travel for you. No shopping, no travel, no going out, stay at home, and have a rest on Sunday. Kung kaya nga po mga minamahal, ang sabi ng Fortune, the tech startup trying to restore our faith in COVID-free air travel in collaboration with a common project, a non-profit public trust building global digital services and platforms for the common good. The World Economic Forum is supporting the development and launch for Common Pass, an initiative which aims to develop a global interoperable framework to safely restore cross-border travel to pre-pandemic level. Iyan ang mangyayari mga minamahal. Hahawakan ng gobyerno ang ekonomiya ng buong mundo at ang tao ay aasa na lamang sa gobyerno, walang iba. At lahat ng ito sa pangalan ng climate change. At lahat ng ito sa pangalan ng pagsulong ng Sunday rest. Kung kaya, sabi nga kanina, pinipressure ng mga tao na gumawa na ng legislation itong si Joe Biden. Mga minamahal, ito ang panahon para tayo ay lumapit sa Panginoon at hanapin ang kanyang kalooban. Sabi ko nga, ito ang tamang panahon para tayo umalis sa syudad sapagkat darating ang panahon, lalo tayong mahihirapan. Sapagkat ang sabi ng inspiration, but ere long, there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to live them will not be able. We must be preparing for the issues. This is the light that is given me. Ano po? Soon and very soon, magkakaroon ng chaos sa mga syudad sa panahon na hawakan ng gobyerno ang mga bagay na ito. At magkakaroon ng strife, ng kaguluhan. At yung gustong lumabas ay hindi na nila magagawa. Kaya ang sabi niya, ngayon pa lamang ay maghanda ka na. This is now the time for us to leave the city, find a solitary place where we can bring our family and live at least sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat gusto niya na tayo lagi ay lumakad sa daan sa kaligtasan. Ang pagpapala nawa ng langit ang sumaatin sa oras na ito.